Hi guys, so my name is Aris Chingcuangco. Pag-usapan natin yung concept ng negosyo ni Up Your Servisyo. Si Up Your Servisyo, isang online booking app na kung saan familiar naman kayo siguro sa mga tech giant business na nandito sa Pilipinas like Grab, Foodpanda, Lalamove, Shopee. And right now ho, merong isang nag-rise ngayon na isang business na online booking din, pero dito naman ay services naman yung ibubook natin. Ayan po siya. Ang tanong, ano ba yung mga dinisrupt ng mga negosyong to? Kagaya ni Grab. Si Grab po, ang dinisrupt ni Grab na business, kaya ho siya talaga pumutok at naging billion company, ay ang taxi. Tama ho ba? Ang valuation ho ng kumpanya ni Grab ay halos nasa mahigit 13.5 billion valuation. Meron pa hong isa, si Foodpanda. Foodpanda ho, ang dinisrupt ni Foodpanda ho ay yung mga delivery. Tama ho ba? At ang valuation ni Foodpanda ay meron siyang 10.7 billion valuation. Ang malupit to sa part na yan, meron pa ho si Lalamove. Lalamove ho, ang dinisrupt niya, sino ho? Yung LBC, GRS, di ba? At ang malupit to sa mismong part na yan, ang valuation niyan, halos nasa magkano ho? 8.5 billion valuation. At hindi ho peso, kundi dollar. Tama ho ba? Ang malupit pa ho, meron pang isa, yung pinakasikat ho. Yung pinakakilala ho, di ba? Halos araw-araw nasa bahay ho natin. Sino yun? Si Shopee. Si Shopee ho, ang valuation ho ng kumpanyang yan, tapatan na ho, 29.7 billion valuation. At ang na-disrupt ho niyan ay yung mga physical store. Now, si Up Your Servisyo, ano naman ho yung gusto nating i-disrupt? To be honest po, hindi ho natin gusto i-disrupt yung mga company, yung mga service companies, di ba? Yung mga agency, hindi ho. Kasi ang gusto ho nating i-disrupt yung bad culture na tinatawag. Ano ho yung bad culture na tinatawag na yan? Yung bad culture ho na pagdating sa services, minsan may mga challenge ho tayo. Bakit? Kasi minsan pagka ikaw nangailangan ka ng service provider, nandun po yung mismong part, hindi mo alam kung magkano yung presyo. Kaya minsan ang nangyayari sa atin, natataga tayo. Tama ho ba? The good thing sa part ng Up Your Servisyo, isa yan sa gusto nating solusyonan. Tayo ho ay merong 150 million valuation. So hindi pa ho tayo billion company, pero kahit papano magandang numbers na rin. Tama ho ba? At ang malupit ho sa part ng negosyo na pinag-uusapan ho natin, simple lang ho. Si Up Your Servisyo ho ay nag-research po and nag-develop nung 2021. Ayan, nagsimula ho tayo mag-research and mag-develop nung 2021. At ang malupit ho sa part na yan, na-realize ho natin na yung kumpanyang pinag-uusapan ho natin ay right timing na negosyo ho pala. Negosyo ho na pinag-uusapan ho natin ay sustainable market niche. Kumbaga kaya ho nating magtagal, hindi lang ho 10 taon, hindi lang ho 20 years, kung hindi kahit 50 years ho, kayang-kaya ho natin. Ayan po siya. At the good thing sa part ng negosyong to, nakita ho natin yung pagiging, yung challenge natin pagdating ho sa services, na pag tayo ho ay nangailangan ng service provider, di ba? Nasira yung aircon mo, nangailangan ka ng service provider na gagawa ng aircon natin, di ba? Minsan kailangan mong maghanap, maghahadilat ka pa, di ba? Kailangan mong tawagan, minsan ang nangyayari pa nga ho, nag-walk-in ka pa. Tama ho ba? Pero ang maganda ho sa negosyo ho ni Up Your Servisyo, conveniency at your fingertips. Ayun ho siya. So gagamitin mo lang yung application, automatic ho, pwede ka na makakita kung anong skill ang kinakailangan mo. Ang maganda pa ho sa part ng negosyong to, yung mga pipiliin mong skilled worker, makikita mo kung anong ratings nila, ano po yung feedback ng mga na-servicean nila sa application ho natin. Ayan po siya. At hindi lang ho yan. Ito pong mga taong to, verified pa ho yung mga skilled worker natin. Ayan po siya, talagang chinek ho natin ano background ng mga yan, kinuhanan din po natin ng NBI ang mga yan, ng police clearance yan, bago ho natin sila i-onboard sa mismong application ho natin. Pagdating ho sa part ng time, ng schedule, pagka ikaw ay ibubook mo siya,
automatic ho, ikaw ang mamimili kung kailan mo siya gusto papuntahin, kung anong oras, anong date. Ayun po siya. Sobrang convenient po ng mismong application natin. At syempre, hindi lang ho yan. Si App Your Servicio ay powered by NNT Corporation. Ayun ho siya. So, sino nga ho ba si NNT? Si NNT ho ay isang technology company ho. Ayan po siya. At tayo ho ay meron 13 years of experience pagdating ho sa tech industry. Ayan ho siya. At ang malupit ho, pagdating ho sa capability ho ng kumpanya ho natin, kaya ho natin mag-develop, integrating hanggang marketing po, kaya ho natin yan. Ayan po siya. At hindi lang ho yan, syempre sa mismong negosyo ho ni App Your Servicio, ito po yung mga technology na ginagamit po natin. Ayan, pagdating sa language, pagdating sa mobile, analytic tool, ayan, isa sa mga pinaka-latest po yung ginagamit natin pagdating sa technology. Ayan ho siya. So, isa rin po na kaya rin natin gawin, enterprise solution, SaaS production, e-commerce website, ayan ho siya, at marami pa hong iba. Ito ho yung mga previous project ho na nagawa ho natin. Meron po kaming mga hindi pwedeng i-flash dito kasi meron pong pirmahan na NDA or non-disclosure agreement. Ayan po siya. Ito lang ho yung kaya naming ipakita sa inyo ng mga projects na nagawa ho natin. Ang maganda ho sa negosyong to is pagdating sa mobile app, ito po yung mga ginawa rin ho natin. Ayan. At ang malupit ho sa part ng negosyong to, pagdating ho sa expertise natin sa business domain, financial, educational, healthcare, retail, real estate, logistic, halos naman, lahat naman ho, kaya ho natin. Ayan po siya. At the good thing, ito po yung mga nagawa ho natin. Hospitality management system, job listening, di ba? Online ordering, at marami pa hong iba. The good thing pa sa part ng negosyong to, sino nga ho ba ang may-ari ng kumpanyang pinag-uusapan natin? Ang founder ho ng NNT Corporation ay si Pres Gerald Bautista, ang ating president at ang ating CEO. Taguting ho sa mismong part na to, ginawa ho niya yung brand ng App Your Servicio. Siya rin ho ang CEO ng App Your Servicio. Taguting sa part ng negosyong to, siyempre ito po legal na nag-ooperate. So, kompleto ho tayo sa legalities, permits, SEC, business permit, at mayor's permit. Ayun po siya. At ang maganda ho sa negosyong pinag-uusapan ho natin, tayo ho ay awarded ng QAsia Magazine bilang fastest growing mobile booking app. At ang malapit ho sa part ng mismong opportunity ho natin, tayo ho ay mayroong sariling opisina. Ito po ay located ho sa 12 Bajo Street, Saverville, Quezon City. Ayan po siya. Ito po ay company owned. Dito rin po tayo nagtitrain. At dito rin ho natin ina-activate yung mga service provider na pumapasok ho sa atin. Now, ang maganda ho sa mismong negosyong to, nung nag-research po tayo, nag-develop, habang nagpapalaki ho tayo, kaya ho kami naghahanap ng mga possible na pwede namin maging kakampi or maging partner sa iba't ibang area ho dito sa Pilipinas. Kasi ang goal po ng kumpanya ho na pinag-uusapan natin ay mag-expand po nationwide. At hindi lang ho nationwide ang goal natin, worldwide. Ayan ho siya. The good thing ho sa part ng negosyong to, na-penetrate na ho natin ng Cebu, Nueva Ecija, at Tuguegarao, Tacloban, at sana doon na sa mismong area mo naman. Ayan ho siya. Ang malupit ho sa part ng negosyong to, ito po yung mismong application natin. So ito ho ay downloadable Apple Store or Google Play. Ayan ho siya. At the good thing, dito mo makikita yung iba't ibang klaseng skilled worker. Bakit nga ba maganda mag-book sa App Your Servicio? Unang-una, save ka. Secured ka. Itong mga taong to, syempre, pag pinasok natin sila, naka-encrypted po yung mga details ng mga yan. Ang maganda pa ho sa part ng application ho natin, syempre, ito po yung verified. Ayan. Bago ho natin sila ipasok, talagang chinek po natin sila ng maigi at mas marami kang option na pwedeng piliin. Ayan po siya. Quality, yan ang isa sa pinaka-importante ho, di ba? At easy to use. Kumbaga kahit sino ho pwedeng magamit yung application natin kasi sobrang dali lang ho niyang gamitin. Ang maganda ho sa part ng negosyong to, introduce ko ho sa inyo yung Neopreneur concept. Ano nga ho pa ang Neopreneur concept? Naghahanap po kami ng pwede naming maging partner sa iba't ibang lugar ho dito sa Pilipinas. The good thing ho, sa mismong part na yan, si Neopreneur ho, siya ho ang enlister or pwedeng magpasok
ng mga skilled worker dun sa mismong application ho natin. Ayan ho siya. Pag pinasok niya ho, yung skilled worker sa ating application, the good thing sa part ho na yon, si AYS naman ho, mag-advertise sa skilled worker na pinasok mo, papuntang customer. Pag si customer ho ay nag-inquire, nangailangan siya ng skilled worker, at yung skilled worker mo yung napili niya, paano ho ba yung hatian? 10% ho sa'yo, na neopreneur, na enlister, 10% din po sa AYS. At 80% naman sa skilled worker natin. Ayan po siya. The good thing sa part ng negosyong to, marami kaming nakakausap, gustong magkaroon ng ganitong klaseng kumpanya, ganitong klaseng negosyo. Pero ano ba yung mga kailangan natin para matayo natin yung ganitong klaseng opportunity ho? Unang-una ho, kailangan natin ng app software development. Tama ho ba? At siyempre, kailangan mo rin ng system yearly maintenance dyan. At siyempre, mag-hire ka ng mga developer, mga expert, tama ho ba? Na mag-aalaga ng iyong application, tama ho ba? At tapatan na ho, marami pang mga another operating expenses. Itong pong mga to, hindi mo na kailangan problemahin. Bakit? Kasi ito pong mga to, company provided na. Kumbaga ho, dahil tayo po yung mismong nag-develop ng application na to, guys, imagine mo, itong mga million na yan, hindi mo na kailangan i-provide yan. So, ang gagawin na lang ho natin, hihiramin natin or kukunin po natin yung system na ginawa ni App Your Service. Ayan po siya. Siyempre, magkano naman ho yung puhunan pagka kinuha ho natin yung mismong system ni App Your Service. So, sa part 2 na yan, ito ho siya. Nagkakalaga ho siya ng magkano? 638,000 pesos. Ops. Teka lang. Parang nagulat ka naman. Tama ho ba? Pero alam mo, malupit ho sa part ng negosyo natin. Alam po ng kumpanya natin na maraming tao ho, meron 638,000 pesos. Pero kung tayo ho ay magdenegosyo, pag-iisipan mong mabuti kung ilalabas mo ba yan. Tama ho ba? Pero alam mo, nakakatawa ho kay App Your Service dahil tayo ho ay naghahanap lang ho ng pwede naming maging tulay na partner na maglalagay po ng service provider sa application ho natin. Ang ginawa ho ng kumpanya natin, yung 638,000 pesos, tinibide po natin. Pinaliit po natin siya at ang requirements po sa part na yon, 30 lang ho ang pwede mong hawakan na alin? Na skilled worker. Okay ba yun? Kumbaga ho, 30 lang ho na skilled worker ang pwede mong ipasok, pero hindi na 638,000 ang puhunan mo. Ang tanong, magkano na lang ho? Ito ho, nagkakalaga ho ng 14,888. Ang malupit to sa negosyong to, ito po yung mga makukuha ho natin sa part na yan. May business kit yan, meron yan 2 tarpaulin, meron yan business guide or tinatawag ho naming manual guide. Ayan ho siya. At personalized website. Na dito ho, mamamonitor mo yung income mo, yung mga skilled worker mo, sino ba yung tamad mong skilled worker, di ba? Sino ba yung masipag mong skilled worker? Mamamonitor mo kung magkano yung income mo dyan. At ang malupit to sa part ng negosyong to, ito ho ay perpetual e-franchise. Kumbaga ho, hanggang dulo ho, yung mismong franchise na kinuha mo sa App Your Service. At syempre, kapag ka merong mga technology upgrade, guys, ang maganda ho sa part ng negosyo ho natin, no additional cost. Ayan po siya. Kumbaga ho, one-time payment, lifetime po yung mismong negosyo. Meron siyang multiple ways to earn. So, ano po itong multiple ways to earn na to? Dito po natin papalaguin yung ipinuhunan mo na 14,888. Dito ho natin babawiin yung ipinuhunan mo. So, dito ho, sa part na to, meron kang kakayahan na alin, na magpasok ng mga skilled worker sa mismong application natin. At once na pinasok mo sila, pwede kang maningil ho ng 500 pesos. Yun po yung pinaka-maximum. Ayan, pwede mong babaan yung singil. Kasi, before ho, may mga nagpasok ho ng mga skilled workers, siningil nila ng 2,000 pesos. Pero, ang ginawa hong policy ng company natin ay 500 pesos na lang ho. Yung pinaka-maximum. Pwedeng bumaba, pero hindi pwedeng tumaas ho dyan.
Ayan po siya. Pero marami po kaming partners na neopreneur na ang ginagawa ho nila, nililibre lang po nila yung pag-sign up sa mga skilled worker. Lalo na pag mga contractor po yung partners namin, kapag mga nasa government ho, ayan ho siya, may mga skilled talagang hawak-hawak, nililibre lang ho nila, pinapasok nila sa app. At the good thing sa part na yon, pag nilibre nila, so hindi sila kumita. Tama ho ba? Sa pag-sign up ng mga service provider. Okay lang. Bakit? Kasi dito ho sa part ng pangalawang kitaan ho natin, pag nabook naman ho yung mga service provider ng mga customer, automatic meron ka namang income na magkano? 10% po. Kumbaga ho, kung ikaw ho ay may friend taga Caloocan, nabook po siya, example tutor siya, nabook, automatic ho may 10% ka. So pag dumami ho yan, di mas maraming 10%. Tama ho ba? So, iba't ibang skilled ho pwede mong ipasok. Aircon technician man yan, home cleaning man yan, massage therapy man yan. So, kung ikaw ho ay nag-work or merong ibang business, kung ang negosyo mo, salon, di ba, i-digitalize ho natin yung negosyong yan. Tama ho ba? Para hindi lang ho dun sa mismong area mo nakikita yung negosyo mo, kundi kahit saan lugar ho. At ang maganda ho sa part ng negosyo natin, even mga home cleaning ho, yan, pwede rin ho yan sa application natin. Pati professional. The good thing, kada nagpapasok ka, meron kang 10% ho dyan. Kahit nasa work ka, pwede kang kumita. Kung ikaw naman ho ay natutulog, nabook yung service provider mo, kahit tulog ka, pwede kang kumita. Ang maganda sa negosyo to, bibigay ho ako sa inyo ng sample projection. Ayan po siya. Kung ikaw ho ay may 8 na service provider at nabook po yan ng 5 beses sa loob ng isang araw, guys, imagine mo, total booking, 40 booking. Tama ho ba? Kung ang presyo kada book sa 8 na service provider mo ay 500 pesos. Kung nakakalima sila, guys, imagine mo to. Meron silang kinikita na 20,000 pesos. Tama ho ba? So, anong maganda sa part na yon? Yung 20,000 pesos, yun po yung kikitain nung 8 na service provider mo. Yung 10% po doon, yun po yung sayo. Meron kang 2,000 pesos. Yung 2,000, mukhang maliit ho, opo. Pero kung ita-times mo yan sa 30 days, kahit papano malaking bagay ho ang 60K. Ang maganda pa ho sa mismong negosyong to, simple lang. Ang goal po ng kumpanya natin is kumalat ho tayo, hindi lang nationwide, kundi worldwide. So, kaya ho ang ginawa ho natin is naganap po kami ng partners at possible ikaw nga ho yun. At kung ikaw ho ay may friend na kakilala na gusto mong bigyan ng negosyo, or sabihin na lang ho natin meron kang kaibigan na tingin mo marami ho siyang skill na kayang ipasok, at kung gusto mong mag-expand yung negosyo mo sa province nyo, sa ibang lugar din, at may kakilala ka doon, pwede ho siyang maging neopreneur. At pag siya ho ay naging neopreneur ng negosyo ho ni Up Your Servicio, automatic ho, ikaw ho ay may 1% ho sa lahat ng magbubook na service provider niya. At syempre, sa part ng negosyo ho natin, tayo ho ay nagbibigay din na certificate and educational pagdating ho sa TESDA. Tayo ho ay TESDA Accessor level. At ang malupit ho sa part ng negosyong to, dahil ho sa concept ng negosyo ho ni Up Your Servicio, ang nakakatuwa ho dyan, nandun po yung part na napansin ho tayo ng TESDA sa ginagawa ho natin. That's why sila ho ay nakipag-partnership. Ang maganda ho dito, kausap po natin si DFU Director General Villanueva III. At ang malapit ho, nakipag-partnership po ang NCR. Million daw ho kasi ang graduate ng TESDA, tama ho ba? Pero yung iba ho, pag graduate, wala nang trabaho na napupuntahan. Yung certificate, minsan natatenga lang. Yung iba pumupuntang abroad, tama ho ba? Pero this time ho, imagine mo, pag graduate nila, meron na silang pwedeng puntahan. Tama ho ba? Ang maganda ho sa part ng negosyong to, may mga ilan na rin ho tayong partner sa government. Ayan po siya. At ang malupit ho sa part ng opportunity natin, pakita ko lang ho yung pinaka last slide ko natin. Ano ho ito? Yung diffusion of innovation. Right now po, siguro kaya sinend sa'yo yung mismong video na to,
nandun po yung part na kung saan ikaw ho ay nag-incur sa mismong kumpanya ho natin. At kami ho ay naghahanap po kami ng pwede ho naming maging partner sa mismong concept ng negosyong to. Ayan po siya. Kami ho ay nag-start bilang innovators. Ito ho yung time na hindi pa ho kilala yung konsepto ng application natin. Wala pa ho kaming partners, wala pa ho ganung karaming naniniwala dun sa konsepto ng application natin. And right now, nandito ho kami sa stage ng early adopter stage. At nakuha ho natin yung percent ng 13.5% ng population dito sa Pilipinas. And ang tinatawid po natin yung early majority. And sa part na yan, kung titignan mo, any business ho, kung mapapansin ho natin, dito ho sila dumadaan. Ang Grab ho, kung mapapansin natin, right now ho, ang Grab, nung bago mag-pandemic, nasa early majority na ho sila. And during pandemic, halos ang dami ho talagang nagnegosyo ng Grab. Ang daming mga kumuha ng motor para subukan si Grab, si Lalamove, tama ho ba? Now, sa part na yan, ang Grab ho, nasa stage po sila ng late majority. At kung tayo ho ay magne-negosyo ng Grab, dapatan na marami na ho tayong kakumpetensya. Bakit? Marami na hong nakakaalam. Tama ho ba? At darating sa point, papasok yan sa laggards. Tama ho ba? Ito po yung buong percent na kung ikaw ay papasok sa negosyong yan, tapatan na ho. Halos 16% na lang ho ang pwedeng makuha mo. Tama ho ba? Now, sa mismong concept ng negosyo ho natin, at kung titignan mo ho ang Grab, paano ho sila lumaki? Sila ho ay naghanap ng operator, naghanap ng partner, nakukuha ng kotse, tama, na imbis na si Grab ang mamuhunan nun, ikaw na lang mamuhunan nun. Tama ho ba? Ngayon, sa mismong part na yon, ang malapit ho doon, dahil maraming tao ho na naengganyo na kumuha ng kotse, sila mag-ooperate, meron silang konting maliit na percent na ibibigay si Grab. Tama ho ba? Now, sa konsepto ho ng negosyo natin, parang ganun din ho. Pero this time ho, hating kapatid ho kayo ng Up Your Service. Bakit? Kasi ito pong kumpanyang pinag-uusapan ho natin is Filipino-owned. Tama ho ba? Alam ho kung ano kailangan ng Pilipino. Tama ho ba? Ngayon, kung titingnan ho natin sa part ng negosyong to, bilang neopreneur ho, ikaw ho ang magpapasok ng skilled worker. Tama po ba? At kung ikaw ay magpapasok ng skilled worker, ikaw ho ay may kikitain 10% at 10% din po sa company. At the good thing sa mismong part na to, 80% naman po dun sa mismong skilled worker natin. At ang tatalunin ho natin ay yung chassis na tinatawag. Na sa mismong chassis ho na yan, ito po yung isa sa mga stage na pinaka-crucial. That's why kaya ho namin kailangan ng community. Kailangan ho namin ng tulay, ng kasama. Tama ho ba? Doon sa tatalunin natin papuntang early majority. At kung ikaw ho, yung hinahanap namin, please, kontakin mo yung mismo nag-send ng video na to para may explain namin sa'yo yung privilege at yung magiging benefit mo sa mismong lugar na yan. As makapag-strategy rin tayo kung paano natin sisimulan yung mismong negosyong to. At wag mong kakalimutan na alin, na merong promo rin ho pala na ibibigay sa'yo. Thank you very much sa pakikinig at welcome ho in advance dito kay Up Your Service.